Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pinakulam ng sariling anak. Nay, may papadala po ba kayo? Papunta na po kay tatay mamaya. Mula sa kusina ay lumabas ang kanyang ina. Nakabihis na naman na tila kita na ang kasingit-singitan. Napailing na lang si Bobet pagkakitang pumuputok sa makeup ang mukha ng kanyang ina. O Nay, saan po kayo pupunta? Malamang sa palengke. Saan pa ba ako pwedeng pumunta? Siya nga pala, nagluto na ako dyan ng pagkain. Tirahan mo na lang ako para mamaya, ha? At saka, may isang bungkos ng saging. Dalhin mo na lang dun sa tatay mo. Try niyo po kayang sumama, Nay. Alam mo naman na hindi ko po pwedeng iwan ang pagtitinda sa palengke. Kundi pare-pareho lang tayong magugutom. At saka, nakadalaw naman na tayo roon nung nakaraang linggo, di ba? Hindi naman pwedeng palagian, anak. May nag-aasikaso naman sa kanya ron eh. Ginusto yun ng lolo at lola mo, kaya pagbigyan natin sila. Sige po, kayo pong bahala. Kapag ginabi ka, doon ka na matulog, anak, para hindi na ako maghintay sa'yo. Hindi sumagot si Bobet. Kinuha niya na lang kaagad ang nasabing ulam at nagtira lang siya ng para sa ina. Pati ang bungkus ng saging na latundan ay kinuha na rin niya. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagpaalam pa kay Aling Leyda. Sa totoo lang ay medyo nagdaramdam si Bobet sa kanyang ina dahil sa sitwasyon ng pamilya nila ngayon. Hinayaan kasi ni Aling Leyda na pansamantalang manatili ang asawa nitong nakaratay sa poder ng mga magulang nito o father-in-law niya. Magtatatlong buwan nang nananatili si Ginoong Edgar sa poder ng kanyang mga magulang pero tila ba walang pinagbago ang kanyang kalagayan. Matapos maaksidente at mabaldado ay unti-unting lumala ang kanyang kalagayan. Pero parang baliwala lang yun sa asawa niyang si Aling Leyda. Sa katunayan, kaya nagdaramdam din si Boyet ay nakikita niyang kasing tila naging pabor pa para sa kanyang ina ang ganoong sitwasyon. Hindi na rin kasi lingid sa binatilyo ang kumakalat na balita patungkol sa kalaguyo ni Aling Leyda. Pumakapanamit si nanay at makapag-makeup. Akala niya wala siyang asawa. Di ba niya naiisip ang mga pinagagawa niya kay tatay? Hanggang kailan ba ako mananahimik ng ganito? Ay, nako. Kahit malawak ang kanilang lugar, ay hindi rin naman ganun karami ang mga tao roon. Bukod doon, mabilis din kumalat ang mga balita dahil sa malulupit na tsismoso at tsismosa. Kalat na lalo na sa pamilihan ng tungkol sa nababalitang relasyon ni Aling Leyda kay Juni. Kilala ang 37 binata sa kanilang lugar dahil sa pagiging basagulero nito at lasinggero. Pero bukod doon, kinagigiliwan din ng lalaki ng mga kababaihan dahil sa pagiging matipuno, brusko, balbasero at gwapo. Kaya kahit maraming naririnig na negatibong bulong-bulungan si Bobet ay tila nakatakip na lang ang kanyang tenga sa lahat. Sapagkat una, hindi pa rin naman niya nakikita ang ina kasama ang sinasabing kalaguyo nito at hindi pa rin umaamin si Aling Leyda o si Juni. Pangalawa, mas mahalaga sa kanya ang kalusugan ng Tatay Edgar niyang nanlulumo ngayon dahil sa pagkaratay sa banig. Pagdating ng payat na binatilyo sa bahay ng kanyang lolo at lola na nasa kabilang bayan ay nakita niya kaagad ang ama na nakaupo sa wheelchair habang nakadungaw sa malaking bintana. Medyo maalwan kasi ang buhay ng pamilya ni Ginoong Edgar at noon pa man ay hindi natanggap ng mga yon ang pakikipagrelasyon niya kay Aling Leyda. Kaya sa tuwing nandoon ang binata ay medyo naiilang din siya sa mga lolo at lola dahil nararamdaman niyang hindi rin siya tanggap ng mga ito. Kaya kung minsan naiintindihan din ni Bobet ang ina kung bakit naiilang tong dumalo sa asawa. Napabuntong hininga tuloy ang binatilyo nang maisip ang patungkol sa bagay na yon. Ay, pero hindi naman siguro dahilan yon para lokohin niya si tatay.
Naantala na ang pag-iisip ng binata pagkakita sa kanyang ama. Ngumiti kagad ang Ginoo at lumapit sa kanya. O anak, kumusta? Ano yung dala mo? Ulam tay, tinola. Si nanay po nagluto nito. Tsaka nagpadala na rin siya ng saging. Ganun ba? Manang Suling. Pagdating ng kasambahay ay pinakuha kagad ni Ginoong Edgar ang dala ng kanyang anak para initin at maya-maya ay kainin. Nang umalis na ang may katandaang babae ay bumalik na sila sa pag-uusap. Bakit wala ang nanay mo, anak? Sobrang busy po talaga sa tindahan sa palengke. Alam niyo na naman po, di ba? Kaya po magpagaling na kayo para may katulong na ulit si nanay sa pagtitinda. Ngumiti lang ng pilit ang Ginoo habang ang kanyang anak ay pilit na pinagtatakpan ng ina. Marami-rami pa silang napagkwentuhan hanggang sa hindi nila namamalayan ang pagtakbo ng oras. Pasado 9:00 na ng gabi ay nagdesisyon na ang payat na binata na umuwi sa kanilang bahay. Dito ka na lang matulog. May isa pa namang kwarto dyan, anak Baka abutin ka na ng hating gabi sa biyahe. Naku tay, baka po kasi mapuyat yung si nanay Hindi pa naman po ako nagpaalam sa kanya na dito matutulog. Baka nga kanina pa po nag-aalala yun Ay, sa bagay. O siya, paano? Mag-iingat ka sa biyahe, anak ha. Dalas-dalasan nyo naman yung pagdalaw sa akin para hindi naman ako nalulungkot dito. Sige po, balik na po kasi kayo sa bahay, tay. Hinihintay ko lang na sunduin ako ng nanay mo, anak. Ayaw ko namang maging pabigat sa inyo ng nanay mo. Kung handa na ulit siyang makasama ko, sasama naman ako pabalik Niyakap na lang ng payat na binata ang kanyang ama bago lumabas ng bahay. Hindi na siya nakapagpaalam sa lolo at lola niya sapagkat maagang natulog ang mga yon. Habang bumabiyahe si Bobet pauwi ng bahay ay naisip niya ang ina at ang hinala ng mga tao sa kanilang lugar patungkol dito. Ito talaga ang dahilan kaya kahit gusto na niyang matulog sa bahay ng kanyang lolo at lola ay hindi niya ginawa. Kinukutubang kasi siya sa pwedeng mangyari na hindi nga siya nagkamali. Pasado 10:30 na ng gabi, nang nasa tapat na siya ng kanilang bakuran ay nakita niya si Junie na kumakatok sa pinto ng kanilang bahay. Pagkadaka ay bumukas yun kung saan bumungad si Aling Leyda na abot tenga ang ngiti. Napasandal naman sa isang gilid ang payat na binata at lumapit ng kaunti habang pinakikinggan ng dalawa sa pag-uusap. Nang pinagmamasdan niya ang ina, ay kitang-kita rito ang pagkagiliw habang kaharap ang kalaguyo. Kung ganun, totoo nga talaga. Kaya pala gusto ni nanay na doon ako kina lolo at lola matulog Natigilan na siya sa ibinubulong pagkarinig na magsalita ang bruskong lalaki. Ano? Maaga ba ako? Nag-ayos pa to ng buhok habang ikinikindat-kindat ang mga mata. May dala rin itong 3 piraso ng pulang rosas na kaagad inabot kay Aling Leyda. Para sa'yo, 3 rosas na ang ibig sabihin, mahal kita, Leyda. Napakunot noo ang payat na binata matapos yung marinig, pero mas lalo siyang nakaramdam ng inis pagkakita naman kung paano tumugo ng kanyang ina. Talaga? Mahal mo ko? Oo naman, mahal na mahal. Pero teka, baka gising pa ang anak mo Huwag ka mag-alala, doon ko siya pinatulog sa bahay ng lolo at lola niya. Kaya kahit mapaaga ayos lang dahil solo natin ang gabing ito. Ano, namiss mo ba ako? Nakaramdam na matinding pagkainis si Bobet pagkakita niyang hinawakan ng ina ang pisngi ng kalaguyo nito. Gusto niyang maiyak at sumigaw subalit pinigilan niya ang sarili kaya maikpit na lang siyang napakuyom ng kamao. Miss na miss, ikaw ba? Hindi mo ba ako na miss? Mahal kong Leyda. Kasi kung hindi mo naman pala ako na miss, bakit mo pa ako pinapunta? Uwi na nga lang ako. Kung hayaan mo lang akong tumayo rito.
Bago pa matapos ng lalaking matipuno ang sinasabi nito, ay hinagkan na siya ng babae. Ikinagulat ito ng gusto ni Bobet pero tila na estatwa naman siya at wala ring nagawa kundi mainis na lang at mapaiyak nang hindi namamalayan habang pinakikinggan kung paano maglambingan ng dalawa na parang walang nasisirang relasyon. Miss na kita. Gusto kitang palagi makasama, no? Sa totoo lang, Junie. Mabuti naman kung ganun. Ako kasi, miss na kita eh. Palagi kitang naiisip. Kung talaga namimiss mo rin ako, bakit di mo pa ako tawagin mahal? Mahal? Sobrang namimiss kita. Ang labi mo, ang katawan mo, ang yakap mo, ang lahat ng sayo, palagi akong nasasabik. Akin ka lang, Leida, ha? Oo, sayo lang ako. Mahal kong Junie, at akin ka lang din. Pagkasabing yon, ay naghalikan na naman ang dalawa hanggang sa pumasok na sila sa loob ng bahay at nagkandado ng pintuan. Hindi naman makapaniwala si Bobet sa kanyang mga nasaksihan. Sa totoo lang, ay hindi niya rin talaga sukat akalain na makakagawa ng ganong klase ng pagtataksil ang kanyang ina. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay galit niyang pinunasan habang ang mga kamao ay mahigpit pa ring napapakuyom. Naglakad siya ng tahimik papunta sa tapat ng bahay at binalak niyang kumatok. Kaya lang pinigilan niya ulit ang kanyang sarili. Naisipan niyang tahimik na magmasid sa palibot ng kanilang bahay hanggang matapat siya sa bintana ng silid ng kanyang mga magulang. Mula roon ay tahimik at maingat siyang nagmasid sa milagrong ginagawa ng kanyang ina at ng kalaguyo nito. Nakita niya kung paano nagpaikot-ikot kwarto si Aling Leida at Junie habang nagpapalitan ng halik at halos mabunggo nila ang ilang mga gamit na naroon. Nahulog pa ang picture frame na kung saan magkakasama sa litrato sina Ginoong Edgar, Aling Leida at Bobet na parang isang masayang pamilya. Dahil doon ay saglit na natigilan ng dalawa sa kanilang ginagawang kalaswaan at sabay na napatingin sa picture frame na nahulog at nabasag. Pagkakita roon ng babae ay sinipa niya lang ang nasabing picture frame na nabasag bago sila ulit magpatuloy sa kanilang kahalayan. Hindi maitim ni Bobet ang mga nakita niya at halos masok siya sa sobrang kalaswaan at pagtataksil na ginawa ng kanyang ina. Dahil doon ay hindi niya napigilang masuntok ang bintana kaya napatingin doon ang dalawang gumagawa ng milagro sa kalagitnaan ng malalim na gabi. Mabuti na lang ay kaagad siyang nakaalis sa lugar na yon bago pa siya makita. Pero alam niyang nakita siya ni Junie dahil nagtama pa saglit ang kanilang mga mata. Tumakbo ng tumakbo ang binatilyo hanggang sa mapadpad siya sa bungad ng kakahuyang pinangingilagan ng mga taga roon dahil sa maraming nagsasabing punong-puno ng kababalaghan ang loob nito. Nang ma-realize niya yon ay napaupo na lamang siya sa gilid ng isang puno at doon ay nag-iiyak at nagmukmok ng tuluyan. Ang sama mo, Nay. Paano mo nagawa to sa amin ni Tatay? Anong klaseng ina ka? Humagulgulo siya sa sobrang sama ng loob hanggang sa siya ay makatulog na lang dala na rin ng pagod sa mga nangyari. Kinabukasan ay maagang umuwi ng bahay si Bobet na parabang walang nangyari. Pagkakita sa kanya ni Nanay Leida ay hindi niya muna ipinahalata ang nalalaman niya tungkol dito. Maaga silang nagtungong mag-ina sa kanilang pwesto sa pamilihan. At katulad ng mga nakalipas na buwan, hindi pa naririnig ay kitang-kita at halatang-halata ni Bobet sa reaksyon ng mga mukha ng mga tagapalengke sa tuwing magagawi ang tingin sa kanilang ina. Nalulungkot man ang binata habang nakatingin kay Nanay Leida, pero may halong inis ang pakiramdam niya dahil parang wala lang ang mga yon sa ginang. Tila ba sanay na ito? Pagbukas ng kanilang tindahan ay bumungad kaagad sa paningin ni Bobet ang matandang babae na si Inang Lokreng. Tinawag tong Lokreng dahil sa sabi-sabing may sayad sa utak ang nasabing matanda na kapag sinusumpong ay nakakatakot.
Nakatira si Inang Lukreng sa looban mismo ng iniiwasang kakahuyan, kaya may mga bali-balita rin patungkol sa kanya na isa siyang mangkukulam, mambabarang, engkanto, aswang at kung ano-ano pa. 70 years old na si Inang Lukreng kaya kulubot na ang balat, maputi na ang buhok at nakukuba na. Nakatayo siya at nakatingin ng masama kay Bobet dahilan upang makaramdam ng kilabot ang payat na binata. Matagal na panahon na rin kasi bago niya makitang magbukas ng tindahan ng nasabing matandang babae. Anak, bakit mo tinitingnan yan si Inang Lukreng? Mag-ayos ka na nga rin ng mga paninda. Huwag mo nang pansinin yan. Sige po, Nay. Pumasok na ang payat na binata sa loob at mula roon ay pinagmasdan niya ang ina kung anong gagawin nito. Nagulat pa siya dahil biglang tinanguan ni Aling Leyda ang matandang babae. Eksakto naman na dumaan sa area na yon si Junie kaya napaismid na lang si Bebot. Nakita niya kasi kung paanong pasimpleng kumarengking dito ang kanyang ina habang ngumingiti. Ngumiti rin si Junie at kumindat bago lumapit sa tindahan ni Inang Lukreng. Nagpapatulong kasi ang matandang babae sa pag-aayos ng mga paninda na siyang trabaho na matipunong binata sa palengking yon. Nakaramdam ng inis si Bobet pagkakita sa kanyang ina at sa kalaguyo nito na kahit pasimple ay tila lantara na ang ginagawang katarantaduhan. Napadabog tuloy siya nang wala sa oras dahilan para mapabaling ng tingin sa kanya si Aling Leyda. Anong problema? Para ka naman nagdadabog, anak. Nahulog lang, Nay. Tinalikuran na niya ang ina at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng tanghali kung saan ay nagpapahinga ang karamihan sa pamilihan katulad ni Bobet ay pasimpleng nagpunta si Junie sa kanilang tindahan. Nagulat naman si Aling Leyda dahil naiisip niyang baka may makakita lalo na at nandun pa ang kanyang anak na nagtutulog-tulugan lang. Bakit ka napunta rito? Baka may makakita sa mga chismoso-chismosa at saka natutulog ang anak ko sa loob, oh. Sinipat muna nilang dalawa ang nagtutulog-tulugang si Bobet bago nagpatuloy sa kanilang kalandian. Tulog naman ang anak mo eh. Malamang pagod yan. At saka, sarado mga tindahan ngayon. Tulog ang mga tao kaya huwag ka mag-alala. Ay naku, pasaway ka talaga. Gusto lang kitang makita eh. Gusto kitang mahalikan ngayon. Dahil doon ay tila lalong kinilig ang malanding babae. Sumiksik sila sa loob malapit sa pwesto na nagtutulog-tulugang si Bobet na pasimpleng nakikinig at nanonood sa kanila. Nilingon naman ng babae ang kanyang anak at ang inakala niyang tulog talaga ito ay saka siya muling bumaling sa kalaguyo habang magkadikit ang kanilang mga katawan. Sira ka talaga. Dito talaga. Mamaya magising ang anak ko eh. Hindi na nakapagsalita si Aling Leyda sapagkat sinikil na siya ng halik ng matipunong lalaki. Napabuntong hininga naman ang babae habang kabado at puno ng pananabik na tumugon ng halik kay Junie. Puno man ng kaba dahil nandoon si Bobet pero mas nanaig pa rin ang matinding pagnanasa ng kanyang laman kaya hindi na niya talaga napigilan ang sarili. Napahalinghing ng husto si Aling Leyda dahilan para makaramdam ng matinding inis ang kanyang anak. Hindi na makapagpigil si Bobet kaya napakislot siya dahilan para matigil ang dalawa sa kanilang ginagawang katarantaduhan. Tama na, baka magising ang anak ko at mahuli tayo. Mamayang gabi na lang natin to ituloy. Gusto ko na ulit may mangyari sa atin katulad kagabi. Nandiyan na nga ang anak ko, paano yan? Madali lang naman gawa ng paraan yan eh. Basta kapag tulog na siya, pupunta ako ulit sa inyo, mamaya, sa kaparehong oras. Kumislot-kislot na si Bobet para matigil ng dalawa sa kalandian nila. Pero bago umalis si Junie ay sinikil pa nito ng halik ang babae na kilig naman sa mga nangyari. Pag-alis ng matipunong lalaki ay napakagatlabi na lamang si Aling Leyda bago sumunod sa bungad ng tindahan. Napadilat na si Bobet at sinundan ng tingin ng ina
kaya nakita niya si Inang Lukreng mula sa tapat naman ng tindahan nito na nakatitig ng masama sa kanyang ina. Dahil sa tingin na yon ay bigla na lang nangilabot ang katawan ni Bobet. Hindi niya lang maintindihan kung bakit pero parang may kung anong takot ang bigla na lang namuo sa kanyang puso. Umiwas na lang siya ng tingin para hindi magtuloy-tuloy ang takot na nararamdaman hanggang sa marinig niya ng mahinang boses ng kanyang ina. Makatingin naman tong matandang kuba na to. Tche! Mapaklang nginitian ni Aling Leyda matandang babae bago pumasok sa loob ng kanilang tindahan para magpahinga na rin. Bumalik naman sa pagpikit si Bobet hanggang sa tuluyan na nga rin siyang makatulog ng mahimbing hanggang sa sumapit ang hapon. Pasado 3:30 ng hapon, muling nagbalik ang operasyon ng tindahan hanggang sa pagsapit ng 8:00 ng gabi. Kitang-kita ni Bobet ang tuwa sa mukha ng ina sapagkat marami silang naging benta. Kaya bumili na lang sila ng lechon manok bilang ulam sa hapunan. At pagkatapos kumain ay maagang nag-asikaso si Aling Leyda dahil may sikretong bisita siya mamayang gabi. Paglabas niya ng banyo, nakatatapos lang sa pagsha-shower ay tinanong siya kaagad ng anak. Nay, kailan ulit natin dadalawin si tatay? Tumingin lang sa kanya ang babae habang nagtutuloy-tuloy sa paglalakad hanggang sa makarating sa kwarto nito. Pagkasara ng pinto ay saka siya sumimangot habang nagbibihis. Ikaw na lang muna siguro, anak. Alam mo namang busy tayo sa palengke. Kung pareho tayong dadalaw doon, walang magbabantay. Hindi niyo po ba namimiss ang tatay? Nagbihis muna ang ginang at paglabas nito ng silid ay saka niya hinarap si Bobet na seryosong nakaupo sa niluluma nilang kawayang sofa. Hindi naman sa hindi ko namimiss ang tatay mo, anak. Miss na miss ko na ang tatay mo sa totoo lang, pero anong magagawa ko? Ang Lolo Alvino at Lola Natasha mo, gusto nilang nandun sa kanila ang tatay mo. Saka, alam mo naman kung anong tingin sa atin ng mga yun, hindi ba? Hindi naman lingid sa iyo na mababa lang ang tingin ng mga yun sa akin. Habang pinakikinggan ng ina ay tila ba hindi na magawang maniwala pa ni Bobet sa mga sinasabi nito matapos niyang makumpirma at makita mismo ng dalawang mga mata ang panlolokong ginagawa nito. Kung ako lang gustong-gusto kong umuwi na rito ang tatay mo. Miss na miss ko na siya. Gustong-gusto ko nang mabuo ulit tayong pamilya. Ang kaso, kapag pinagpipilitan kong bawiin at iuwi rito ang tatay mo, baka lalo lang magalit sa akin ang lolo at lola mo. Lalo talaga sila magagalit sa iyo kapag nalaman nila mga pinaggagawa mo, Nay. Ano? May sinasabi ka ba, anak? Wala po. Tumayo na ang binata at nagpunta sa kanyang kwarto para doon pag-isipan kung sasabihin niya ba o hindi sa kanyang ama ang ginagawang panloloko sa kanila ng magaling niyang nanay. Saglit din siyang naupo sa tapat ng bintana para magnilay-nilay kung paano at kung kailan nagsimula ang panloloko ng kanyang ina. Sa pagkakatanda niya kasi, bago ang aksidente ay maayos naman ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Wala siyang nakikitang dahilan para mangabit ang kanyang nanay Leyda. Nang maisip ni Bebot na magkakahiwalay ang kanyang mga magulang kapag sinabi niya sa ama ang nalaman niya ay nakaramdam siya ng lungkot. At kahit na naiinis siya sa ina dahil sa ginagawa nitong mali, ay mahal niya pa rin ito. Ilang minuto pa ay saglit siyang lumabas ng silid para uminom ng tubig. Nang nasa kusina na, ay napansin niya sa basurahan ang basag na picture frame. Dinampot niya ito at eksakto namang pagdating din ng kanyang nanay Leyda. Bakit nasa basura na to, Nay? Kasi yung picture frame nabasag. Oo, nabasag. Pati yung picture natin. Lalong nagkaroon tuloy ng pagdaramdam ang payat na binata kaya kinuha na lang niya ang picture at naglakad na pabalik sa kanyang kwarto. Nagkulong siya roon at nakatulog habang yakap-yakap ang nasabing larawan ng masaya niyang pamilya.
Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, ay napabangon si Bobet mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nakarinig kasi siya ng mga pagkatok. Bumangon siya at sinilip yon sa maliit na butas sa pinto ng kanyang kwarto. Doon nakita niya nga ulit ang kalaguyo ni Aling Leyda na si Junie. Pansin niyang tila nagdadalawang isip ang kanyang ina na patuloyin ng matipunong lalaki. Pero pinakitaan lang siya nito ng pamatay ng ngiti at nakakaakit na katawan at bumigay na din siya. Nagubad kasi kagad ng damit ang lalaki at nang makita ni Aling Leyda magandang hubog ng katawan nitong medyo mabuhok, ay nanaig kagad ang kanyang pagnanasa. Hindi mo ba ako papapasukin, mahal? Huwag ka masyadong maingay. Baka magising ang anak ko. Sabi mo eh. Tara, mahal, ituloy na natin ang naudlot na laban kanina. Excited na talaga akong matikmang kaulit eh. Miss na kita eh. Nang mag-flex ng magandang katawan si Junie, ay napalunoklaway na lang ang malanding babae. Lalo na nang makita niya ang maamo nitong muka, pati ang tingin at ngiting ng aakit. Para siyang maiihi doon pa lamang. Parang natulala ka na dyan, mahal. Ayaw mo ba? Sabi mo lang para umuwi na lang ako at matulog. Hindi na nakapagpigil si Aling Leyda. Siya na ang unang humalik sa lalaking kanina pa siya inaakit-akit. Nagdire-diretso na sila sa loob at pakalabog na sinara ang pinto na tila wala nang pakialam kung may makarinig man o wala. Walang kaabog-abog nga nilang ginawa ang kalaswaan sa mismong sala ng bahay. Halos makagat naman ni Bobet ang labi dahil sa pagpipigil sa galit habang pinagmamasdan ng ina at ang kalaguyo nitong gumagawa ng kamunduhan. Hindi na pinagmasdan ng payat na binata ang iba pang kalaswaang ginagawa ng kanyang ina dahil nagtalakbong na lamang siya ng kumot habang tahimik na umiiyak. Galit na galit habang pinakikinggan ng nasasarapang halinghing ng kanyang ina. At dahil doon ay marami mga masasamang bagay na pumasok sa kanyang isip. Hanggang matapos ang katarantaduhan ni na Aling Leyda at Junie. Isang oras pagkatapos ng katahimikan ay pasimpleng lumabas ng silid si Bobet at nakita niya sa salang ina kasama ang kalaguyo nito na natutulog ng mahimbing sa sofa. Galit niyang pinagmasdan ng mga ito habang napapakuyom ng mga kamay. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at nagtungo sa punong madalas niyang pinagtatambayan na nasa buka na lang ng iniiwasang kakahuyan. Doon siya nagpahangin hanggang sa makatulog ng mahimbing. Nagising si Bobet dahil sa pagtilaok ng manok at pagtingin niya sa harapan ay ganoon na lang ang gulat niya nang makita sa harapan niya ang matandang hukluban na si Inang Lukring. Napatras siya sa takot at sobrang pagkabigla. Natigilan lang siya nang mauntog ang kanyang ulo sa punong sinasandalan. Bakit ka dito natutulog? Wala ka bang bahay? Hindi kagad nakapagsalita si Bobet. Napakurap-kurap pa siya ng mga mata habang naiilang sa pagtingin ng matandang babaeng kung makatingin ay para siyang kakainin ng buhay. Tinatanong kita, sumagot ka. Huwag kang matutulog dito. Delikado. Halika, andun ka sa kubo ko. Naglakad si Inang Lukring habang ang binatang payat naman ay biglang tumayo at tila wala sa sariling sinundan ng matandang babae. Madilim pa ang paligid pero nakatitiyak si Bobet na ilang oras na lang ay sisikat na ang araw dahil sa sunod-sunod na pagtilaok ng manok. Nang nasa medyo gitnang parte na sila ng kakahuyan, ay napahinto ang matandang babae kaya tumigil din si Bobet. Paglingon niya sa likuran ay laking gulat niya dahil sobrang dilim ng kapaligiran na mismong sarili niya ay hindi makikita. Pagbaling niya ulit sa matandang babae ay sa kanya lang napansin na parang nagliliwanag ang katauhan nito. Kapag nagpunta ka rito ng madilim tapos mag-isa ka lang sa kakahuyan, swerte ka na lang talaga kung makakabalik ka pa ng buhay. Tara na sa loob.
Gustuhin man ni Bobet na bumalik subalit natakot na siya sa sinabi ni Inang Lukring. Dahil doon ay sumunod na lang siya sa loob ng munting kubo na matandang kuba. Pagpasok sa loob ay kakaibang aura kaagad ang kanyang naramdaman. May kung anong malamig na presensyang tila lumukob sa kanyang pagkatao pero hindi takot ang kanyang naramdaman kundi kagaanan ng loob. Kapag nandito ka sa loob ng munti kong kubo, lahat ng suliranin at kabigatan ng loob mo ay mawawala. Kaya kung minsan, mas pinipili ko na lang pumarito palagi kesa magpunta sa palengke. Hindi tumugon ng binatang payat. Inilibot niya lang ang tingin sa kubo kung saan nakita niya ang ilang mga kandila at gasera na nakasindi at nakatirik sa mga bato at bungo ng kung anong hayop. May mga nakita rin siyang garapon na naglalaman ng kung ano-anong likido, dahon at kung ano-ano pa, kaya medyo kinilabutan siya dahil sa iisang naisip na baka totoo nga ang paratang ng mga taga-baryo sa kanya. So, totoo po bang sinabi ng mga taga sa atin tungkol sa iyo? Natutop na niya ang sariling bibig dahil kahit siya mismo ay hindi makapaniwala sa mga nasabing yon. Pero sa halip na magalit ay tumawa lang ang matandang kuba, kaya lalong nagtaka si Bobet. Kung titingnan kasing maigi ay ibang-iba ang itsura ngayon ni Inang Lukring. Ito ang unang pagkakataon na makita niya itong tumawa ng ganon. Sa tuwing nasa palengke kasi ang matandang babae ay parang laging pinagsakluban ng langit at lupa ang pagmumukha nito at napakasama talaga kung makatingin. Kayo po ba talaga si Inang Lukring? Hindi po ba ako namamalikmata? Ako ito, Bobet. Katulad ng sinabi ko sa iyo, kapag nandito ako sa kubong ito, gumagaan ang pakiramdam ko. Kaya nawawala ang pagkabusangot ng mukha ko. Tungkol naman doon sa tanong mo kung tama ba ang hinala ng mga taga rito sa atin, tungkol sa totoo kong pagkatao, ikaw na mismo ang humusga. Paano po kung sabihin kong tama ang hinala namin? Wala naman akong sinabing mali ang mga hinala ng mga taga-baryo tungkol sa akin. Ikaw pa lang naman at ang tatay mo ang nakausap ko ng hindi nakabusangot. Matanong ko lang, anong ginagawa mo sa bukana ng kakahuyan? Gustuhin mang malungkot ni Bobet matapos marinig ang tanong na yon ay hindi niya magawa. Para bang ang gaan-gaan kasi talaga ng pakiramdam niya sa loob ng kubo. May nangyari po kasi. Malamang sinadya ng tadhana na mapunta ka rito sa lugar ko. Alam kong kailangan mo ng tulong dahil nakikita ko rin naman ang mga nangyayari sa paligid ko. Gusto mo bang gumawa ako ng paraan para matapos na ang gumugulo dyan sa isip mo? Hindi kaagad nakaimik ang binatang payat, kaya hindi na siya masyadong pinilit pang magsalita ng matandang kuba. Kitang-kita na rin kasi sa mga mata niya na inaantok pa. Kung gusto mong magpahinga magpahinga ka na. Huwag ka mag-alala dahil ito na siguro ang pinakaligtas na lugar sa baryong ito. Walang makakaagaw ng kapayapaan mo rito. Habang pinakikinggan ng boses na matandang kuba, ay unti-unting nakaramdam ng pagbigat ng talukap si Bobet. Pagkatapos noon ay nakatulog na lang siya nang hindi na namamalayan ang mga nangyayari sa paligid. Pagkagising niya ay wala ng ibang tao sa kubo, kaya lumabas siya roon at kaagad naglakad pabalik sa kanilang bahay. Paglabas ng iniiwasang kakahuyan ay saka napagtanto ng binatilyo na tanghaling tapat na pala. Tirik na kasi ang araw pagtingin niya sa kalangitan. Wala siyang naabutan pag-uwi niya ng kanilang bahay. Alam niya kasing nasa palengke na si Aling Leida at nagtitinda habang nakikipagharutan na naman sa kalaguyo nito. Nagpahinga muna siya saglit hanggang sa maisipan niyang magpunta sa kanyang tatay na nasa kabilang baryo.
Kitang-kitang tuwa sa mukha ni Ginoong Edgar nang makita ang kanyang anak kahit pa mahahalata rin na kulang ang ngiti nito dahil wala ang kanyang asawa. Wala na naman ang nanay mo? Pasensya na tay, hindi talaga maisingit ni nanay eh. Pabawi na lang daw po siya next week. Siguradong nag-iipon yun si nanay para maiuwi na kagad kayo sa atin tay. Kung ano-ano na lang ang idinahilan ni Bobet sa kanyang tatay para lang gumaan ang loob ng Ginoo. Kahit alam naman niya sa sarili na walang ginagawang hakbang ang kanyang ina dahil nahuhumaling na to ng husto sa kalaguyo. Mabuti na lang nalibang niya pa rin si Ginoong Edgar at hindi nila namalaya ng pagtakbo ng oras. Marami silang napag-usapan hanggang sa matapik nila si Inang Lukring. Naipasok kasi yun ng Ginoo sa usapan ng hindi sinasadya. Ay, tay, speaking of Inang Lukring, magkakilala po ba kayo? Kasi nabanggit ka niya sa akin eh. Nabanggit? Kailan pa kayo naging malapit ni Inang? Kanina lang po. Kanina? Bago ka pumunta rito? Napabuntong hininga ang binatang payat kaya mas lalong nagtaka ang kanyang ama. May hindi ka ba sinasabi sa akin, anak? Natulog po kasi ako sa kubo ni Inang Lukring eh. Kitang-kita ang panlalaki ng mga mata ng Ginoong nasa wheelchair matapos sabihin ni Bobet ang bagay na yon. Paano ka nakatulog doon, anak? Naintindihan mo bang delikadong kakahuyan? Bakit ka pumunta sa lugar na yon? Alam ko naman po yun eh. Kaya sa bungad lang talaga ako nagpunta. Kaso naabutan ako ni Inang Lukring doon sa puno kaya pinagpahinga niya ako sa tinitiran niya. Anong ginawa mo ron? Nag-away ba kayo ng nanay mo? Anak, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Nag-isip ng idadayla ng binata kaya matagal bago siya nakapagsalita. Ano po kasi, nalasing po ako. Oh, naku, pasensya na po kasi napilit ako ng mga barkada ko eh. Ayoko naman makita si nanay na lasing ako kaya sa bukana na lang po ako ng kakahuyan na tulog. Huminga na lang ng malalim ang Ginoo habang nakatingin sa nag-iisa niyang anak. Pagkadakay nilapitan niya ito sa kayang wheelchair. Anak, kapag ganon dito ka na lang pumunta sa bahay. Mabuti na lang pala at nakita ka ni Inang Lukring. Sige po tay, pero nagtataka lang ako, bakit po sa gitna siya ng kakahuyan nakatira? At saka bakit niya hinahayaan ng mga tao na husgahan siya? Ngayon ko lang po na-realize na sobrang bait pala ni Inang Lukring, no? Sigurado naman nakita mo na ang loob ng kubo niya. Kaya sige, sasabihin ko na rin. Isang mabuting mangkukulam si Inang Lukring. At kaya siya nandun sa kakahuyan para bantayan ng mga taong pumapasok doon. Para hindi sila maligaw ng mga masasamang elemento o kung anumang nananahan doon. Nananahan? Oo. Punong-puno ng kababalaghan ng kakahuyan na yon kaya kahit dati pa, bibihira ang taong naglalakas loob na pumunta roon. Kaya sana ito nang huli na maririnig ko sa iyo na nagpunta ka roon, ha? Paano na lang kung wala si Inang Lukring? Sige po tay, pasensya na po talaga. Pagkatapos ng mahaba pa nilang pag-uusap ay pasado 5:30 na ng hapon. Pagkatapos magmeryenda ay nagpaalam na ang binatang payat sa kanyang ama. Ganon din sa lolo at lola niya. Pagdating niya sa palengke, sa pwesto nila ay naabutan niyang malungkot ang ina. Tumingin muna siya sa katapat na tindahan kung saan naabutan niya si Inang Lukring na pasimpleng ngumiti sa kanya, tsaka bumalik sa pagsimangot ng mukha habang kaharap ang mga bumibili. Nang magbalik siya ng tingin sa ina ay hindi pa rin natiis ng binata na tanungin to kahit na naiinis siya rito. Nay, okay lang po ba kayo? Ayos lang anak. Papasok lang ako sa loob saglit ha. Ikaw na munang bahala magbenta. Opo, Nay. Sinundan na lang niya ng tingin ng inang malungkot
habang nagtataka kung bakit. Ano kaya nangyari? Naantala na lang siya dahil sunod-sunod na ang dumating na customer nila hanggang sa sumapit na ang 8:00 ng gabi. Nang nasa bahay na sila, pagkatapos kumain ay tahimik pa rin si Aling Leida at malungkot. Pero hindi na lang siya inabala ng binata dahil baka magalit pa. Habang naghuhugas ng plato ay nauna nang nagpaalam ang kanyang ina na matutulog at binili na lang sa kanya ang pagkandado ng mga pinto at bintana nila. Mukhang magkaaway si nanay pati yung hayop na Junie na yun Sana magtuloy-tuloy na. Hindi pa man niya halos natatapos ang pagsasalita ay mayroon nang kumatok ng malakas sa kanilang pintuan. Tumigil siya sa paghuhugas at nagtungo sa sala pero nauna na sa kanya si Aling Leida na magbukas ng pinto. Doon ay tumambad sa kanilang mag-ina ang mukhang nanghahapo na si Junie. Tulong, mahal. Nangihina ako. Nang mahawakan ni Leida ang kanyang kalaguyo ay inaapoy ito ng lagnat. Nang mapayakap to sa kanya ay eksakto na rin na bigla na lang tumirik ang mga mata nito. Sa taranta ni Aling Leida, hindi rin alam kung anong gagawin kaya dumaus-us sila pareho at natumba sa sahig. Napatingin siya bigla kay Bobet na sa kanya lang din napansin. Magpapaliwanag ako, anak, Bobet, pero pwede bang tulungan mo muna kami? Ako pa talaga? Nay, ako ang patutulungin mo sa taong yan? Natigilan na ang binatang payat sa pagsasalita sapagkat umiyak na sa kanyang harapan ang ina. Naghalo tuloy ang inis at awa na naramdaman niya para dito kaya hindi na lang din nakaimik ang binata. Nak, please naman tulong. Tumawag ka ng tricycle. Baka kumapano si Junie. Mas inuna mo pang asikasuhin ng taong yan kaysa kay tatay? Pagkasabing yun ay umiiyak na lumabas ng bahay si Bobet at tumakbo palayo. Hindi na niya inintindi ang iba pang sinasabi ng kanyang ina. Pero nang makita siya ng tricycle ay sinabihan na niya kagad to pero hindi na siya sumama. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa mapadpad sa bukana ng iniilagang kakahuyan. Habang nakatingin sa kadiliman noon ay muling sumagi sa isip niya ang sinabi ng baldadong ama. Punong-puno ng kababalaghan ng kakahuyan na yun kaya kahit dati pa, bibihira ang taong naglalakas loob na pumunta roon. Kaya sana ito na ang huli na maririnig ko sa iyo na magpupunta ka ron, ha? Paano na lang kung wala si Inang Lukreng? Sorry, tay. Tumakbo siya papasok sa madilim na kakahuyan hanggang sa kahit ang sarili ay hindi na niya makita. Nagsumiksik na lang siya sa isang sulok at doon umiyak dahil sa sama ng loob. Inang Lukreng! Inang Lukreng! Mula sa hindi kalayuan sa madilim na kakahuyan ay unti-unting may sumulpot na maliit na liwanag. Sinundan niyo ng mga yabag galing sa kung saan at nang patingin si Bobet sa pinanggagalingan ng ingay ay napatanga siya pagkakita sa matandang babaeng kuba. Kanina pa kita hinihintay, Bobet. Naglakad ang dalawa hanggang marating nila ang tirahan ng matandang babae. Pagpasok doon ay naramdaman kagad ng binata ang kaginhawaan, kaya malumanay siyang napaupo sa isang gilid habang ang ginang naman ay kumukuha ng maiinom niya. Inumin mo itong tsaa na kinatas ko sa halamang gamot na kulitis. Maganda to sa pakiramdam. Ginawa nga kaagad ng binata ang sinabi sa kanya at nang matapos na ay mas lalo siyang nakaramdam ng kaginhawaan. Kaya doon na siya kinumpronta ng matandang kubang mangkukulam. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak sa kakahuyan? Nag-away ba kayo ng nanay Leida mo? Hindi po. Natigilan siya at nag-alangan pa na sabihin kay Inang Lukreng ang lahat. Kaya napangiti ng tipid ang matandang babae. Hindi kita pipiliting magkwento kung ayaw mo. Pero katulad ng sinabi ko sa iyo kahapon, nakikita ko ang mga nangyayari sa paligid ko.
Si nanay po kasi, meron siyang, paano ko ba sasabihin to? Ano po kasi, Inang Lukring, si nanay at si Johnny, yung lalaking gwapong kargador sa palengke na ubod ng yabang at hangin. Meron silang relasyon ng nanay mo. Opo, paano niyo po nalaman? Ikaw na bata ka, oo. Magkatapat lang ang mga tindahan natin sa palengke. At sa dami ng mga tsismosa roon, tsak na hindi na lihim yon. Ebidensya na lang ang hinahanap ng tao. Nagpunta po sa bahay kanina lang si Kuya Juni. Tapos nahimatay siya. Sabi ni nanay, inaapoy daw ng lagnat at nagpatulong pa sa akin na tumawag ng tricycle at dalhin sa ospital. Sa inis ko po, tumakbo ako at nagpunta sa Kakaoyan para ulit sana makisilong sa inyo. Nakuyom na naman ng binata ang mga kamao. Subalit kahit naiinis siya, ay tila merong pumipigil at napapalitan kaagad ng kagaanan ng bigat sa kanyang dibdib. Ano bang pakiramdam mo ngayon? Naiinis po ako. Galit na galit ako kay nanay lalo na sa Juni na yon. Pero bakit parang ang gaan-gaan pa rin ang pakiramdam ko ngayon? Dahil po ba to sa tsaa? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na kapag nandito ka sa kubo, puro kagaan ng loob lang ang mararamdaman mo? Kabaliktaran kapag nandiyan ka sa labas ng kakahuyan, lalo na kapag kumagat na ang dilim. Ay teka, maiba tayo. Ano bang gusto mong gawin? Po? Dahil malapit sa akin ang iyong tatay, sinimulan ko ng bigyan ng leksyon ng taong sumisira ng inyong pamilya. Kung ganun, kayo po ang dahilan kung bakit masama ang pakiramdam ni Kuya Juni? Oo, at dahil malapit ka rin sa akin, hindi ko naman magagawang bigyan ng leksyon ng nanay Leyda mo. Pero kung desidido ka na, sabihin mo lang at isang palipad hangin ko lang, maabot na ng sumpa ang nanay mo. Matagal na nag-isip ang binatang payat dahil nag-aalangan din siya at nakukonsensya. Pero nang maisip niya na labis na masasaktan si Tatay Edgar ay napatayo siya at tumarap kay Inang Lukring. Walang salitang lumabas sa bibig niya kundi pagtango. Kaya naman ngumiti ng tipid ang matandang mangkukulam bago nagsimulang magbigkas ng mga salitang nagpatayo ng mga balahibo ni Bobet. Pagkarinig doon ng binata ay bigla na lang siyang napaupo sapagkat ang ginhawang nararamdaman niya kanina ay bigla na lang nawala sa isang iglap. Bumigat ang paligid at tila nilukuban sila na matinding kadiliman. Sinundan niyo ng paghangin ng malakas na nagmumula galing sa labas ng kubo. Nang dumampi na ang hangin sa balat ni Bobet ay tumriple ang kilabot na nararamdaman niya, kaya napahimas siya sa magkabilang braso. Nagpatuloy naman si Inang Lukring sa pagbibigkas ng mga orasyon nito habang hinihiwaan ng matulis na bagay ang sariling palad. Inang, ano pong ginagawa niyo? Hindi na niya natuloy ang pagsasalita dahil nagpatuloy na ang matandang mangkukulam sa ginagawang ritual. Pagtulo ng mga dugo sa sahig ay mas lumakas ang hangin. Mas lumamig din ang paligid hanggang sa sunod-sunod nang mamatay ang mga nakasinding kandila at gasera sa iba't ibang sulok ng kubo. Umugong din na tila ba may kung anong presensyang nagpapaligid-ligid sa kanila kaya hindi mapakali si Bobet. Tahimik siyang nagmamasid na halata na sa reaksyon ng pagmumukha ang matinding pangamba. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakaranas ng ganoong klase ng takot. Para tuloy siyang nalulunod lalo na nang magsimula nang gumapang ang takot na yon. Simula sa talampakan hanggang sa mamuo na ito sa kanyang batok. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hanggang sa hindi na rin niya alam ang gagawin kaya kumapit na lang siya ng mahigpit sa inuupuan habang nakapikit at hinihintay na matapos sa matandang mangkukulam sa kung anumang ginagawa nito.
Nagpatuloy ang matanda sa pagdarasal ng Latin. Umuyog ang kinauupuan ni Bobet kaya mas sumigpit ang pagkakahawak niya rito habang nakapikit at nagsasalita. Ano ba tong nangyayari? Sana matapos na to. Patuloy pa rin si Inang Lukring sa pagbabanggit ng ritual. Mas lumakas ang ugong na kanilang narinig at mas bubigat ang kapaligiran pagkatapos noon ay tuluyang namatay ang lahat ng nagbibigay liwanag sa kubo. Yumanig din ang paligid at makalipas lang ng ilang minuto ay biglang nawala ang lahat ng ingay. Tila binalot sila ng katahimikan kasabay ng biglang pagsindi ulit ng mga kandila at gasera. Pwede ka nang dumilat, Bobet. Marahan na nagmulat ng mga mata ang binatang payat na punong-puno ng kaba sa dibdib dahil sa nangyari. Ano pong nangyari, Inang Lukring? Pwede ka nang matulog at bukas malalaman mo ang sagot sa tanong mo. Hindi na umimik si Bobet sapagkat muling nanumbalik ang magaan na pakiramdam sa buong kubo. Pagkatapos noon ay bigla na lang ulit bumigat ang kanyang talukap hanggang sa hindi na niya na naman namalayang nakatulog na siya ng mahimbing. Kinabukasan, katulad ng nakaraang araw, wala na si Inang Lukring pagkagising niya. Pagtingin sa lamiseta ay may nakalatag na roon na tsaan ng kulitis para sa kanya. Kaya ininom naman niya kagad yon bago umalis sa lugar na yon. Pag-uwi ng bahay ay hindi niya naabutan ng ina, kaya dumiretso siya sa palengke subalit wala rin to roon. Sarado ang kanilang tindahan, maging ang katapat na tindahan na pagmamay-ari ng Inang Lukring. Nasaan kaya si Inang Lukring? Wala naman siya sa kubo niya. Si nanay din kaya? Natigilan na siya sa pagsasalita matapos mapansin ng ilang tindero at tindera na nakatingin sa kanya habang pasimpleng nagbubulungan. Dahil doon ay nagmadali na lang siyang umalis sa lugar na yon, hanggang sa mabalitaan na nga niya sa ilang mga osisero at osisera na nasa ospital ang kanyang ina kasama ang kalaguyo nito. Hindi alam ni Bobet kung ipapaalam na ba niya sa ama ang tungkol sa pagluloko ng kanyang ina. Kaya bumalik siya saglit sa kanilang bahay para makapag-isip-isip. Ano na, Bobet? Pupunta ka ba sa tatay mo at sasabihin ng lahat-lahat? O wag muna? Ay nako, nasa kaya si Inang Lukring? Bahala na nga. Ang nauna niya na lang naisip gawin ay puntahan ang sinasabing ospital kung saan dinala si Junie. Gusto niya kasing makita kung ano na rin ang lagay nito. Makalipas ang ilang minuto, pagdating sa ospital ay nalaman niya kung saang ward naka-admit ang kalaguyo ng kanyang ina. Pagdating doon ay hindi rin niya inaasahan ang makikita. Teka, bakit pareho silang nakahiga sa hospital bed? Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang kinumbulsyon ng nanay niyang walang malay. Pagkakita niya rito ay bigla siyang natulala, lalo na nang bumula ng husto ang bibig ni Aling Leida. Para siyang naistatwa sa kinatatayuan at tinutulungan ng ilang nurse ang kanyang ina, ay nakatingin lang siya na parang lutang na lutang dahil sa mga nangyayari. Saka na lang may biglang pumasok sa kanyang utak patungkol sa nangyari kagabi. Naalala niya ang mga sinabi ni Inang Lukring na pagbibigay ng leksyon sa kanyang ina at sa kalaguyo nito. Nakulam ko ang sarili kong nanay. Naantala na lang siya nang mabunggo ng isang nurse na tutulong din sa matinding pagbula ng bibig ni Aling Leida. Pagkatapos noon ay napalingon naman siya kay Junie dahil bigla na lang tong tinakpan ng puting kumot sa hindi niya maintindihang dahilan. Napatunong tuloy siya sa isipan sa hindi rin malamang kadahilanan. Anong nangyari kay Kuya Junie? Sa kanya lang napagtanto kung ano ang nangyari kay Junie nang isa-isang inalis ng mga nurse na naroon ang ilang kagamitan nito. Bago ilipat sa isang stretcher. Patay na si Kuya Junie?
Pagkalabas ng patay na katawan ni Juni sa ward na yon, ay nabaling siya ulit sa ina na tumigil na sa pagbula ng bibig dahil sa naagapan ng mga nurse na naroon. Tiningnan siya ng isang babae at tinanong kung kaano-ano niya si Leyda. Nanay ko po siya eh. Ano pong nangyari kay nanay? Halata sa nanginginig niyang boses sa matinding takot na nararamdaman para sa kalagayan ng kanyang ina. Hindi niya rin kasi sukat akalain na ganun katindi ang tinutukoy na leksyon ni Inang Lukring. Ang mas ikinabahala pa ni Bobet ay baka sapitin din ni Aling Leyda ang katulad ng sinapit ni Juni. At nang marinig niya ang positibong tugon ng nurse ay guminhawa kahit papaano ang kanyang pakiramdam. Pero hindi pa rin siya nagpakampante sapagkat hindi pa rin daw ligtas si Aling Leyda dahil sa hindi pa rin natutukoy kung ano ang totoong findings nito. Doon niya naisip si Tatay Edgar, kaya lang ay hindi naman niya po pwedeng iwan ng mag-isa ang ina sa ganoong kalagayan. Akong may sala nito eh. Pinakulam ko si nanay. Hindi ko alam na ganito pala katindi ang leksyon na sinasabi ni Inang Lukring. At makalipas ang ilang minuto ay dumating na ulit ang manggagamot. Sa dami ng sinabi nito ay wala na halos maintindihan si Bobet, dala na rin sa kaguluhan ng pag-iisip dahil sa nangyari kay Aling Leyda na kagagawan niya mismo. Kaya pagsapit pasado 12:00 ng tanghali, ay pinakiusapan niya ang nurse na bantayan si Aling Leyda dahil pupuntahan niya ang kanyang amang naka-wheelchair lang din. Dahil sa awa, kaya pumayag na rin ang mga manggagamot. Mabilis na lumipas ang oras. Bago puntahan ng binata si Tatay Edgar ay hinagilap niya muna ang matandang mangkukulam, subalit katulad kanina, bigo rin siyang makita ito. Kahit pa pinuntahan na niya sa kakahuyan. Pasado 3:30 nang marating niya ang bahay ng ama at pagdating doon ay nakita niya ang wheelchair sa sala pero wala roon si Ginoong Edgar. Pagkakita niya kay Manang Suling ay nilapitan niya kagad ito at kinumpronta kung nasaan ang kanyang tatay. Nasaan po si tatay, Manang Suling? Pinasunod siya ng matandang kasambahay sa isang silid na nasa pinakababa ng kanilang bahay. At mula sa tapat ng pintong nakasara ay iniwan na siya ni Manang Suling. Nang mawala na sa paningin niya ang kasambahay, ay saka niya ibinaling ang tingin sa nakasarang pinto. Napakunot noo siya na punong-puno ng pagtataka. Ito kasi ang unang pagkakataon niya na makarating sa lugar na yon magmula nang mapuntahan niya ang magarang bahay na yon. May kwarto pala silang ganito. Sabi ni Manang Suling, kumatok na lang daw ako bago pumasok eh. Ano kaya ang ginagawa ni tatay rito? At saka, bakit nandun sa sala yung wheelchair niya? Naglakad na ang binatang payat at kumatok ng 3 beses sa nakasarang pinto. Pagkarinig niya sa mahinang boses ng ama mula sa silid na nagsabing tuloy ay ipinitan niya ang doorknob at marahang binuksan ang pinto. Nakita niya ang ama na nakaupo at tumiinom ng kung ano mula sa tasang hawak nito. Pamilyar sa kanya ang amoy na yon, kaya napakunot noo siya kasunod ng paglingon ni Ginoong Edgar sa kanya. Tay, tsaan ng kulitis ba yan? Oo anak, halika rito, maupo ka. May kailangan tayong pag-usapan. Dali-dali ngang umupo ang binata at nagtatakang pinagmasdan ng kanyang tatay. Ilang saglit pagkatapos ay muling uminom ang Ginoo ng nasabing tsaa ay bigla siyang tumayo na ikinabigla ng sobra ni Bobet. Ha? Tay, paanong nakakalakad na kayo? Ang tanong ko muna ang sagutin mo. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag ka nang pupunta sa mapanganib na kakahuyan? Bakit hindi mo pinakinggan ang sinabi ko? Laking pagtataka ni Bobet kung paano nalaman ng kanyang tatay ang tungkol sa bagay na yon. At bago pa siya makasagot ay nagsalita na ulit si Ginoong Edgar. Dumaan dito si Inang Lukring kanina at nagdala ng tsaa. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat ng nangyari pati na rin ang tungkol sa pangangaliwa sa akin ng nanay mo. Lahat yon.
Alam ko ng lahat, anak. Hindi mo na kailangang ilihim pa. Hindi ko po intensyon na isikreto sa inyo yun, Tay. Naintindihan ko naman. At nagalit din ako sa kanya dahil sa kanyang ginawa, pero may magagawa ba ako kung yun na ang gusto ng nanay mo? Hindi na nakaimik pa ang binata dahil hindi na rin niya naman alam ang sasabihin. Pagkatapos noon ay marahang lumakad ang Ginoo, pero napaupo rin ito kaagad na tila nahihirapan pa. Ito ang resulta ng ginawa mo, anak. Dahil binigyan mo ng sumpa ang nanay mo at ang kanyang kabit, ako naman ngayon ang unti-unting makakalakad. Po? Sinabi kong mabuting mangkukulam si Inang Lukring, pero hindi ibig sabihin noon kailangan mo nang makipagkasundo sa kanya o kahit sa kaninong mangkukulam. Hindi mo alam ang batas ng kalikasan, ng mga sumpa, mangkukulam o kung anuman. Lahat yun ay may kapalit para maging balanse. Hindi pa rin makapaniwala si Bobit sa kanyang narinig, kaya halos maiyak na lamang siya sa mga sinabi ng kanyang tatay. Sa kalooban niya, hindi niya rin naman gusto ang mga nangyari. Marahil ay nadala lang siya ng galit dahil sa pagtataksil ng kanyang ina. Tay, kakausapin ko ulit si Inang Lukring na tanggalin ang kulam na binigay niya kay nanay. Sa tingin mo, anak, ganun yung kadali? Habang nakaratay siya ngayon, ako naman ang unti-unting gumiginhawa ang pakiramdam. Hindi mo ba alam na kapag ginawa mo yun ay maaaring pareho kami ng nanay mo ang mapahamak dahil pareho kaming kasama sa sumpang binigay mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Ano pong ibig sabihin nun? Ayaw ko sanang sabihin to, pero sa madaling salita ay kailangan mong mamili sa amin ng nanay mo. Parang sasabog ang utak ni Bobet pagkarinig sa sinabing yun ng kanyang ama, sapagkat hindi niya sukat akalain na aabot sa ganoon ng mga bagay-bagay. Ano pong gagawin natin, Tay? Hindi ko po sinasadya ang nangyari kay nanay na pati kayo'y nadamay. Gusto ko lang pong bigyan siya ng leksyon eh. Hindi ko naman ini-expect na ganito ang mangyayari. Tuluyan ng napaiyak ang binatilyo dahil sa pagkalito at takot. Baka po may iba pang paraan, Tay. Kausapin natin si Inang Lukring. Hanapin natin siya. Tay, ayoko pong pareho kayo mawala ni nanay sa akin. Sorry, Tay. Hindi ko po sinasadya itong nangyari. Nadala lang ako sa sobrang galit ko eh. Malungkot lang siyang minasdan ng Ginoo habang umiiyak at nagpapatuloy sa kung ano-anong sinasabi. Tay, pakiusapan natin si Inang Lukring. Puntahan natin siya sa kakauyan. Parang awa niyo na, Tay. Ayoko mapahama kayo ni nanay. Gusto ko lang magkasama-sama ulit at mabuo ang pamilya natin katulad noon. Puno ng awang nilapitan ng Ginoo ang kanyang ama at niyakap ng maigpit, kaya mas lalo itong napahagulgol sa pag-iyak. Pagkatapos ng madrama nilang tagpo, ay sinamahan na nga niya ang anak na magpunta sa ospital. Nag-wheelchair pa rin si Ginoong Edgar sapagkat ayaw nilang magtaka ang mga tao kapag nakitang nakakalakad na kagad siya. Nang nasa loob pa ng ward, ay pinagmasdan ng mag-ama si Aling Leyda na gising na rin at pansamantalang pinapakain ng nurse. Pagkakita ng ginang sa kanyang mag-ama ay bigla siyang naiyak. Kinuha naman ni Bobit ang pagkain at pinakausapan ng nurse na siya na ang magpapakain noon. Hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla na lang akong nanghina at sumama ang pakiramdam pagkatapos kong dalhin dito si... Alam ko na ang lahat ng tungkol sa inyo ng kabit mo. Hindi nakapagsalita si Aling Leyda dahil sa pagkagulat. Habang umiiyak ay napatingin lang siya sa kanyang anak. Hindi ang anak mo, kundi isang malapit na taong nagsabi sa akin. Patawad, Edgar. Hindi ko sinasadya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, lalo na kung sinadya mo ang isang bagay na paulit-ulit mong ginawa. Huwag mo ring sabihin na hindi mo sinadya ang bagay na yon, dahil alam mong sa sarili mong gusto mo ang mga nangyayari. Pero hindi ako galit o nagtatanim ng sama ng loob laban sa iyo. Sadyang hindi ko pa alam kung paano ka patatawarin sa ngayon.
Umiyak na lang ng umiyak ang ginang habang pinagmamasdan lang siya ng mag-ama. At kahit gaano ang nangyari ay awang-awa pa rin si Bobit sa ina kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Dahil sa ginawa mo, naudyukan mo ang anak natin na gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Ito ang resulta ng ginawa mo. Ang buong pamilya mo ang nahihirapan. Kung ako lang ang tatanungin, gusto na lang kitang pabayaan katulad ng ginawa mo sa akin eh. Pero para sa anak natin, nandito ako. Pero katulad ng sinabi ko kanina, sadyang hindi ko pa alam kung paano ka patatawarin sa ngayon. Naintindihan ko. Sorry sa inyo. Anak, sorry sa iyo. Wala nang nagsalita sa kanila pagkatapos ng pag-uusap na yon. At makalipas ang ilang pang minuto nang makatulog na ang ginang, ay muling nagpaalam ang mag-ama sa nurse sapagkat may kailangan silang gawin. Mabuti na lang at pumayag ang naatasan nilang nurse dahil sinabihan to ni Ginoong Edgar na magdadagdag na lang ng ekstrang bayad. Pasado 10:00 ng hating gabi, nagtungo ang mag-ama sa iniiwasang kakahuyan. Gumamit ng flashlight ang dalawa hanggang sa makarating sila sa kalagitnaan ng kakahuyan kung saan naroon ang munting kubo ni Aling Lukring. Tay, pagod na po ba kayo? Medyo anak. Saglit lang Magpapahinga lang ako saglit. Hinayaan muna ni Bobit na magpahinga sa tabing puno ang kanyang ama hanggang sa mag-andap-andap ang dala nilang flashlight. Mabuti na lang ay lumabas na si Inang Lukring sa kanyang kubo. Madali kayo rito sa loob. Huwag kayong magtatagal dito sa labas kapag ganitong oras. Wala na ngang inaksayang oras sa mag-ama. Sumunod sila sa matandang mangkukulam hanggang makapasok sa kubo. Guminhawa kagad ang pakiramdam nila pagkapasok sa loob. Tila ba lahat ng pagod ay bigla na lang nawala kaya nakapagpahinga ng maayos si Ginoong Edgar. Sa tingin mo, hindi ko alam ang pakay ninyo. Sinabi ko na sa iyo kanina, hindi ba Edgar, na hindi basta-basta ang pagbabawi ng sumpa o kulam. Dahil una, maaari itong bumalik ng doble sa nagbigay ng sumpa na siguradong ikapapahamak niya. Nagulat ng gusto si Bobit nang malaman niya yon. Hindi niya kasi talaga alam na ganoon ang consequence ng kanyang ginawa. Maari pala siyang mapahamak ng nagkataon. Pangalawa, pwedeng hindi pa rin umepekto ang pagbawi at mas lalong lumala ang sitwasyon ng pinagbigyan ng sumpa at ang mga kadikit nito. Inang, parang awa niyo na po. Bawiin niyo na po ang sumpa. Wala na akong paki kung bumalik sa akin ng triple o mapahamak ako. Gusto ko lang maligtas sa mga magulang ko at magkaayos ulit sila. Huwag kang tanga, bata. Kung mapapahamak ka lang din, paano pa mabubuo ang pamilya mo? Hindi na nakaimik si Bobet. Umiyak na lang siya nung umiyak kaya inakay na lang siya ng ama hanggang tumahimik siya. Nang tahimik na ang lahat, ay nagsimula na rin ang matandang babae. Naglapag siya ng isang itim na kandila sa maliit na lamesa sa pagitan nilang tatlo at doon pinagmasdan niya ang mag-ama. Bigkasin niyo pareho ang buong pangalan ni Leyda ng 3 ulit. Pagkatapos magbigkas ng mag-ama ay kaagad bumulong ang matandang mangkukulam na mga dasal na siya lang ang nakakaintindi. Ilang ulit niya yung binigkas bago siya tumigil at hinarap ang mag-ama. Habang nagpapatuloy ako sa pagdarasal ko, simulan na rin yung magdasal ng tahimik. Dahil sinasabi ko sa inyo, hindi madali itong gagawin natin. Lahat tayo ay maaaring mapahamak. Mahirap kapag galing sa kalikasan ng binitiwang sumpa. Matalim ang hangin, mapaminsala ang lupa. Nakakapaso ang apoy at nakakalunod ang tubig. Nagkatinginan lang ang mag-ama bago tumango sa matandang kuba. Nagsimula na siya sa kanyang ritual. Nagwika na siya ng panibagong orasyon. Nagsimula naman pumikit at magdasal si Ginoong Edgar at Bobet katulad ng bilin sa kanila.
Habang tumatagal sa pag-uulit ng orasyon ni Inang Lukreng ay mas bumibigat at mas lumalamig ang presensya sa buong paligid. Nagpatuloy naman sa pagdarasal habang napapakapit ng husto ang mag-ama. Damang-dama nila na tila may kung anong hindi kaaya-ayang puwersa ang bigla na lang lumukod sa kanila. Dahil doon ay napahawak si Bobet sa kamay ng ama habang pasimpleng idinidilat ang mga mata. Doon ay nakita niya kung paanong tila magapoy ang buong kapaligiran. Kaya pala pakiramdam niya ay sobrang init. Nang igala niyang tingin ay nagimbal siya sa nasaksihan. Iba't ibang uri ng demonyo at kung ano-anong nakakatakot na nilalang ang kanyang nakita dahilan para siya ay mapasigaw sa takot. Nasa impyerno na ba tayo? Pumikit ka at magdasal ng tahimik! Huwag mong puputulin ang ritual ko! Dahil doon na hindi na umimik pa si Boyet. Pumikit na lang siya ulit habang maigpit na nakakapit sa kamay ng ama at nananalangin ng taimtim katulad ng bili na matandang mangkukulam. Nagsimulang umugong ng malakas at unti-unting yumanig ang lupa. Nakiramdam lang ang binatang payat habang patuloy na nananalangin sa kanyang isip na sana ay matapos na ang lahat ng ito. Patuloy pa rin sa pagdarasal si Inang Lukreng. Ilang saglit pa ay nawala rin bigla ang mga ingay. Para bang kinain sila ng katahimikan na kahit ang ingay ng mga kuliglig mula sa labas ng kubo ay hindi nila maririnig. Kahit ang ihip ng hangin ay para ring tumigil sa loob ng silid. Nanatiling walang nagsasalita at gumagalaw sa kanila. Gusto rin sanang idilat ni Bobet ang mga mata para tingnan kung ano ang nangyayari, kaya lang ay natatakot siyang baka makita na naman niya ang malaimpyernong lugar na nakita niya kanina. Mas lalong uminit ang pakiramdam nila sa pananahimik na yon, hanggang sa biglang umihip ang hangin mula sa pinto at bintana dahilan para mamatay ang lahat ng mga kandila na nagbibigay ninga sa buong silid. Mas trumiple ang lamig at bigat na nararamdaman ng mag-ama. Uminit din ang kapaligiran na para silang inaapuyan at pagkatapos noon ay nakarinig sila ng mga ingay. Iba't ibang klase ng kaluskos mula sa palibot ng kubo. Tumagal ang mga yon ng ilang minuto bago tuluyang nawala. Magpatuloy kayo sa panalangin at kahit anong mangyari ay wag na wag kayong didilat hanggang sa hindi ko sinasabi. Pagkatapos sabihin niyo na matanda ay nagpatak ulit to ng dugo niya sa sahig, kasunod ng isa-isang pagsindi sa kandilang itim na namatay. Nang masindihan na, ay nagsimula ulit siyang magdasal ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Nagimbal sila lahat ng biglang yumanig ng malakas ang buong paligid. Dahilan upang maglaglagan ng mga bagay-bagay at iba pang gamit ng matandang mangkukulam. Namatay ang iba pang nagsisilbi nilang liwanag kaya tuluyan silang nilamon ng kadiliman. Pagkatapos noon ay isang nakakapangilabot na tinig ang kanilang narinig. Pinaghalo-halong boses na tila galit at nagsusumigaw. Nanatili namang nakakapit si Bobet sa kanyang ama na hindi niya na rin sigurado kung ayos pa ba. Naramdaman niya kasi na malamig na ang kamay nito na parang isang bangkay. Didilat sana siya kaya lang ay naalala niya ang bilin ni Inang Lukreng. Lord, iligtas niyo po ang pamilya ko. Ikaw lang ang makakagawa nito, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa inyo si tatay, si nanay, at kahit na si Inang Lukreng. Tulungan mo po kami! Mas tumindi ang pagyanig, pero hindi rin nagpatinag si Inang Lukreng na nagpatuloy sa kanyang ritual. Isang nakagigimbal na pinaghalo-halong tinig mula sa ilalim ng lupa ang kanilang narinig bago tuluyan silang nilamon ng matinding katahimikan. Pagkatapos noon ay parabang nanghina silang lahat. Nawala ng lakas sa mga kamay ni Bobet kaya napabitaw siya ng pagkapit sa ama. Pagdilat ay nakita niyang tila lantang gulay na si Ginoong Edgar habang naglalaway. Nag-alala siya ng husto at sinubukang hawakan ng kanyang tatay subalit hinang-hina siya.
Nang masulyapan ng binatang payatang kinaroroonan ni Inang Lukreng, ay mas lalo siyang nagulat sapagkat nakahandusay na to sa sahig. Tapos na, nagtagumpay tayo. Matapos marinig yon ay hindi na rin nagawa pang makangiti si Bobet sapagkat kasabay ng panghihina ng buo niyang katawan ay ang pagbigat ng kanyang mga talukap hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay tao. Nagising na lang ang binatilyo matapos marinig ang mahinang pag-uusap ng mga pamilyar na boses. Nang unti-unting luminaw ang kanyang paningin ay naaninag niya ang ama pati si Aling Lukring na masayang nag-uusap. Nagising ka na pala, anak. Inumin mo tong kulitis para guminhawa kaagad ang pakiramdam mo. Ininom nga niya kaagad ang nasabing tsaa. At nang bumuti na ang kanyang pakiramdam, ay pinaliwanag nga ng dalawa na naresolba na nila ang lahat. Kaagad silang nagtungo sa ospital at ganun na lang ang tuwa ni Bobet pagkakita sa ina na ayos na ito. Nakaligtas ang ina sa sumpang si Bobet mismo ang humiling. Nay, sorry po kung ako mismo ang nagpakulam sa inyo. Hindi ko po sinasadya. Nagalit lang kasi talaga ako eh. Sorry po Matapos nilang magkapatawaran ay muling nabuo ang kanilang pamilya. Subalit, hindi na ito katulad ng dati dahil nagkaroon na ito ng lamat. Magkaganon man ay pinilit nilang mamuhay ng masaya bilang isang pamilya. Nang magkita naman sina Bobet at ng matandang mangkukulam ay hindi niya maiwasang matanong to. Inang, kung alam niyo po na may masamang epekto ang ginawa kong pangkukulam kay nanay, bakit niyo po ako pinayagan? Si Johnny ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng aking anak. Kailangan ko ring gamitin ang galit mo para maipagiganti rin ang nagpakamatay kong anak. Kahit mangkukulam ako at may kakayahan, hindi ko naman po pwedeng basta-basta gamitin to dahil may batas ang kalikasan. Naging sakripisyo ka para matupad yon. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.